Mga kababayan, muling mababalatan dito si Claire Castro Wala na, o finish. si Yuse Claire Castro sa pamamagitan ng mga sasabihin nitong si Mayor Benji Magalong. Itong si Benji Magalong, isa siya sa gusto kong politician kasi konsistensyado sa mga pinagsasasabi niya. Mula pa doon sa Mamasa no, nakitaan ko na siya ng katapangan at ng katapatan. Madaldal ka Kaya eh. nung kumandidato siya at manalo siyang mayor ng Baguio City, ay deserve talaga niya yan. At muli niyang pinatunayan ang kanyang katapangan ng kanyang isang bulak ang tungkol sa 777 o dyan sa mga ayuda na yan. Hindi siya natatakot. Kaya naman itong si Benji Magalong ay marami na ang nagtatangka sa kanyang buhay. Kaya dapat ay protektahan natin ang mga taong kagaya niya kasi madalang sa gobyerno ang mga taong kagaya niya na tapat sa kanyang tungkulin. Hindi ko lang alam bakit itong si Mayor Magalong, bakit hindi siya kumandidato na senador. Siguro dahil may gusto pa siyang ipagpatuloy dito sa Baguio na kailangan niya pang tapusin ang kanyang mga nasimulan dito. Kaya hindi muna siya kumandidato. Pero sure ko yan, in the future maaaring kumandidato siyang senador sa national election. At ngayon naman mga kaibigan, ang binanata naman ngayon ni Mayor Magalong ay itong si Claire Castro, si Yuse Claire Castro. At kung ano ang kanyang sasabihin ay pakinggan po natin at para sabay-sabay tayong humusga kung tama o mali ang kanyang sasabihin. Well, alam mo naman na dapat natin intindihin din si Yuse Claire Castro dahil siyempre kailangan niyang depensahan din yung administrasyon. Alam niyo mga kaibigan, noong unang pinakikinggan ko to, pinanonood ko to si Yuse Castro sa kanyang vlog nung wala pa siya dyan sa press, ay nakikita kong magaling siya noon, magaling siya magpaliwanag. Pero lately, parang nakikita kong nagkakaroon siya ng kulay at binabanata niya ang isang panig para lamang sa isang panig. At nito ngang huli ay parang lumabas na kung anong tunay niyang kulay. Kung binayaran na siya, hindi ko po alam. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Ano? Nandyan din sa social media ang mga ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. No? At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Mayroon po akong personal na experience about dito sa akap-akap na ito. Alam nyo bang, sabi sa akin noon dito sa lugar namin, sabi sa akin, may akap ka ba? Binigyan ka ba? Sabi ko, hindi naman ako interesado. Sabi sa akin, dahil hindi ka dito bumuboto. Pero sa totoo lang po ay nagpalipat na ako dito sa lugar namin. Pero bakit kailangan pa bang botante ka bago ka bigyan ng akap? Hindi ba? Pera naman ng taong bayan yan. Bakit kailangan pa kung kailan pa ako magiging botante, saka lang ako bibigyan ng akap? Ano ba yan? At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Anong ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Tama yun, para meron ding transparency, di ba? Walang dayaan. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ayaw, di ba? Ito ang aming pinag-aalala kami mga taong bayan, kung sa laki ng nawawalang pondo, papaano nila may ibalik ang halagang iyan at saan nila yan babawiin? Ano yun? Pagdating ng panahon, TY na lang? Tapos mas malaki na punta sa bulsa nila? Ganon, TY lang?
Alam ninyo kapag hindi naparusahan ng mga gumagawa nito at hindi talaga natin ibubunyag yung mga gumagawa nito, darating ang araw, talagang ang politika ay gagawin na talagang negosyo. Baka lahat na lang maging politiko, Kasi mas madali ang pera sa politika. Yun naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for the SWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day, Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Napakatapang talaga nitong si Mayor Magalong. Napakalalaki ng kanyang binabangga. Kaya nakakapag-alala din itong si Mayor Magalong, Kaya dapat itong mga klase ng tao ang dapat nating protektahan para may nagsasalita at may pumupuna. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati Dati nga, Mayor, sobra-sobra yung pondo ng PhilHealth At ang gagawin pa nga doon sa sobrang iyon ng PhilHealth na pondo ay ipagagawa ng mga hospital, malaking hospital sa mga probinsya. At ang isang plano pa dyan ay ibababa sana ang kontribusyon ng PhilHealth. At ang isa pa, itong SSS, dati ang pinakamababang kontribusyon ay 560, ngayon ay 750 na. So, 210 ang itinaas. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Mayor Benji, gawin nating superlative yan. Hindi ganun katatakaw. Ganun sila kasisiba. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya. Kayo mga kaibigan, anong masasabi niyo ngayon sa isinambulat at pasabog na ito ni Mayor Magalong? Kung ano man po ang inyong masasabi, paki-comments lang po sa baba. At muli po nating subaybayan ang pakikipagsapalaran nitong si Mayor Magalong sa larangan ng politika. Kailangan po natin siya sa bayan. Hindi po ako tagapagtanggol ni Mayor Magalong. Hindi ko po siya kilala pero naniniwala po ako sa kanya at hinahangaan ko po siya sa kanyang katapangan.
madalang na po ang mga politikong kagaya niya, kagaya po ni Kong Dante Marcoleta.